Yo, what's up guys? At ngayon meron naman tayo ditong ipo-pull down dahil nagtutulo. Isang 2.5 horsepower na wall mounted inverter couple. Ayan, nag-yellow siya guys. So nag-yellow, tas sobrang dumi. Ayan oh, baradong barado, may tubig. Tapos ayan, dinidrain natin yung tubig na na-stuck sa drain pan. Sobrang dami. aba parang sabaw ng kare-kare eh. Ayun, may laman, kare-karing ipis. Ayan Barbie, oh, nagsilabasan ng mga ebidensya. Sobrang dumi. Mga common mistake ng mga installer, nandito dito yung drain line. Tapos yung KDR baliktad. Dapat nakaganyan siya. Yan yung tama. Ayan guys, magpo-pull down sana tayo dito, pero nakita natin nakahinang yung isang tubo. Tinanggal nila yung ganito. Kaya kailangan natin nalang gawan ng paraan to. Maghihinang din tayo dito pag tinanggal. Mahirapan to guys. Natanggal na natin yung maliit na tubo. Ito na lang malaki guys. Napakatigas nito, kaya para hindi lumabas yung igit mo, meron tayong ipapakitang technique. Ayun na. So ganito guys ang gagawin natin para hindi lumabas yung igit natin sa sobrang tigas nito. Kaya gamitan natin ng tubo na pang leverage para lumambot yung matigas. At ayan po guys, no? So napakalambot na lang ikutin once na may ginamit tayong tubo na extender para lumambot ang ating pag-ikot. Yun, nabaklas na rin natin siya. At ayan, may nakita tayo dito ipis na nagpakamatay, no? Ayan, napakarumi niya. At marumi rin yung kanyang evaporator fins. At lalong lalo yung coil, kinakalawang na rin po guys, oh. Ayan, so magmikos-mikos na tayo dito mga insan, no? Sprayan lang natin ito at sabunin ng aberration at ating puliduhin ang ating paglilinis. At ayun na nga po guys, nalagyan na natin ng fittings itong kanyang 3.8 na tubo. Test tayo at 200 PSI. Ayos, walang leak. Ayun na nga po guys, malapit na tayo matapos. Binavacuum ko na lang yung system at ngayon inassemble ko na rin lahat ng cover sa indoor. At ayan na nga po, tapos na tayo guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood.